Si Caroline Crouch ay isang 19 na taong gulang na pinatay ng mga magnanakaw sa kanyang bahay noong May 11, 2021. Ito ay ayon sa kanyang asawa na si Babis na natagpuan namang nakagapos ng mga oras na iyon. Ngunit dumaan ang 38 araw nang lumabas ang katotohanan na ikinagulat ng lahat, hindi lamang sa Greece kung hindi sa buong mundo. Taong 2001 nang isinilang ni Susan de la Cuesta, isang Pilipina, at isang retired British engineer na si David Crouch, si Caroline. Siya ay 8 taong gulang nang mapagdesisyonan ng mga magulang niya na manirahan sa Alonissos, isang napakagandang isla sa Greece. Hilig ni Caroline ang swimming at scuba diving. Dala na rin na lumaki siya malapit sa dagat. Kahanga-hanga rin ang galing niya sa kickboxing. Gayunpaman ay malambot ang kanyang puso sa mga hayop. Katunayan ay may alaga siyang 4 na pusa at si Roxy, isang 7-month-old na husky. Nakilala ni Caroline ang kanyang asawa na si Babis sa isang Good Friday procession noong siya ay nag-aaral pa. Siya ay 15 taong gulang pa noon at kahit malayo ang agwat ng edad kay Babis na 27 taon na, ay hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Ang ina ni Babis ay isang guro sa paaralan na pinapasukan ni Caroline. Dahilan para lalo itong magtiwala sa binata. Gwapo, matikas at may kaya. Ganito ang paglalarawan kay Babis ng marami. Dagdag pa ang pagiging piloto niya, ay talagang aakalain ng marami na isa siyang perpektong kapareha sa buhay. Hindi din maiitanggi ang pagkahumaling noon ni Babis kay Caroline. Bali-balita noon ang pagpapalipad niya ng helicopter sa school nito para lamang makuha ang pansin ng dalaga. Nahulog nga ang loob nila sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang maraming pagsubok para maghiwalay sila. 3 araw bago ang 18th birthday ni Caroline, ay nagdesisyon si Babis na mag-propose ng kasal sa dalaga. Bagay na masaya namang tinanggap ni Caroline. At noon ngang July 15, 2019, sila ay ikinasal. Pagkatapos ng kasal, ay nagrenta sila ng bahay sa Glycanera, habang nagpaplano na maipatayo ang dream house nila. Nagpatuloy ang pagiging piloto ni Babis, at nagpatuloy naman ang pag-aaral ni Caroline. Pareho silang active sa social media at nagpo-post kung gaano sila kasaya bilang mag-asawa. Lingid sa kaalaman ng marami, matagal nang sinasarili ni Caroline ang kanyang kagustuhang makipaghiwalay na kay Babis. Marami di umanong nakakabahalang red flag ang nakikita ni Caroline sa asawa. Kabilang na ang malabis na pagkontrol sa kanya ni Babis, na dumating pa sa punto na nilagyan siya nito ng tracker. Ganon din ang pagpapatigil sa kanya nito sa pakikipag-appointment sa kanyang counselor at mga away na nauuwi sa sigawan. Pati na rin ang pagpapadala ng pera ni Susan sa kanyang anak na si Caroline ay minamasama ni Babis. Sa katunayan, bago pa lang ang kasal ay pinag-isipan niya na ito. Ngunit ng panahong iyon ay mas naniwala siya na magbabago din lahat dahil mahal na mahal niya ito. Sa pagdating ng kanilang anak na si Lydia, ay umigting ang kagustuhan ni Caroline na maging maayos ang relasyon nila at ni Babis para sa ikabubuti ng anak. May 11, 2021 ng madaling araw, tinawagan ni Babis ang mga pulis at ang kanyang kapitbahay para sabihin na nangyayaring krimen sa kanyang bahay. Hirap si Babis makapagsalita dahil naka-duct tape ang bibig at mata nito. Tanging ang kanyang ilong ang ginagamit niya sa pagdial at ang maliit na siwang ng duct tape sa kanyang mata para makakita. Bumungad sa mga responding pulis ang sira-sirang mga gamit sa salas at kusina, mga binuksan na cabinet at CCTV na binaklas at sinira upang kunin ang memory card. Nakita din nilang nakabukas at wala ng laman na Monopoly box. Ganon din ang nakabitin na labi ng 7-month-old na husky na si Roxy, ang alagang aso ni Caroline. Natagpuan nila si Babis na nasa sahig. Naka-duct tape ang bibig nito
na halos sumabot sa leeg niya. Sa kama naman ay si Caroline, na idineklara nilang wala ng buhay ng mga oras na iyon, at makikita sa kanyang tabi ang 11-month-old na anak na si Lydia. Ito ay umiiyak at animoy ginigising ang ina nito. Nang makita ni Bobby ang bangkay ng kanyang asawa, ayon sa mga pulis, ay nagtanong ito kung patay na ba si Caroline. At saka kinuha at binuhat ang kanyang anak na si Lydia. Para masimula ng investigasyon, ay agad sumalang si Bobby sa interrogation. Napag-alaman na meron silang perang nagkakahalaga ng 10,000 euro sa Monopoly box, na nakalaan sana sa kanilang dream house. Kamakailan ay bumili sila ng isang lupa upang sana ito pa rin ang matagal na nilang pangarap na bahay. Pandemic pa noon dahil sa COVID-19. Ang mga bangko ay may mataas na potensyal na magdeklara ng bankruptcy. Kaya naman minamabuti ng mga tao doon na itago ang cash sa kanilang mga bahay, kagaya nga ng ginawa ni Caroline. Sinabi ni Bobbies na maaring may nakapag-tip sa mga gang na meron silang ganoong pera sa bahay. Kinuha ng mga magnanakaw ang pera, pati na rin ang mga alahas na may halaga na 20,000 euro. Sa kwento ni Bobbies, nakita niya ang mga lalaki na pumasok sa kanilang bahay, at ang isa ay naiwan upang maging watcher o magbantay sa labas. Sinabi rin niya na mga foreigner ang mga ito dahil hindi niya maintindihan ang kanilang lengguwahe. Binigay niya ang lahat ng detalye sa mga pulis at inilarawan sa sketch ang itsura ng isa sa mga magnanakaw na nakita niya nang matanggal di umano ang hood nito. Brutal at bayolente ang gang na ito. Ganito ang naging espekulasyon ng mga pulis, base na rin sa nangyari at sa salaysay ni Bobbies. Matapos ang 3 araw ng krimen, si Caroline ay inilibing sa Alonesos, sa lugar kung saan siya pinalaki at nag-aral. Libo-libong tao ang nakipaglibing at nakiramay. Nagsalita din si Bobbies para sa kanyang asawa. Sinabi niya na maswerte siyang makilala si Caroline at lalo na siya ang naging ina ng kanyang anak. At mananatili si Caroline sa kanyang alaala sa pamamagitan ng kanilang anak na si Lydia. Ayon sa investigasyon, si Caroline ay pinatay sa pamamagitan ng pagtakip ng unan sa mukha upang hindi ito makahinga. Meron siyang mga galos sa katawan, tanda ng panlalaban at sugat sa kanyang bibig na maaring dahil sa isang matalim na bagay. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ni Bobby sa mga pulis upang makilala ang mga magnanakaw. Sinubukan alamin ng mga pulis ang nationality ng mga ito sa pamamagitan ng pagpaparinig ng lengguwahe kay Bobbies kung ang mga ito ba ay Albanian o Russian. Ngunit hindi ito masigurado ni Bobbies. Isang Georgian national noong mga panahong iyon ang nahuling iligal na tumatawid sa border ng Bulgaria at gumagamit ng pekeng passport. Nakita rin ang criminal record nito kung saan siya ay sangkot sa 12 insidente ng pagnanakaw sa Athens sa nakaraang 6 na buwan. Kabilang na dito ang 3 bahay sa Glycanera na malapit sa bahay ni Caroline. Dagdag pa ay kahawig ito ng lalaking inilarawan ni Bobby sa sketch. Ngunit itinatanggi nito na kilala niya si Caroline. At hindi pa nito kahit kailan napapasok ang bahay ng mag-asawa. Sa kakulangan ng ebidensya na mag-uugnay sa Georgian National sa kaso ni Caroline, siya ay napawalang sala. Lakas loob niyang sinabi sa lahat ang marahas na interrogation na dinanas niya sa kamay ng mga officers sa Athens, para lamang aminin niya ang pagpatay kay Caroline. Dahil dito, dinemote ang mga pulis na nag-torture sa kanya. Naalarma ang gobyerno sa nangyaring ito. Totoong madalas na ang krimen ng pagnanakaw sa kanila, ngunit ang brutal na pagpaslang ay hindi pangkaraniwan. Marami din ang kumay-question sa motibo ng krimen. Kung ito ay pagnanakaw nga, bakit kailangan patayin si Caroline? Maari di umano'y nagsisigaw at nanlaban si Caroline nang tutukan ng isa sa mga magnanakaw ng baril si Lydia sa ulo. O kaya ay dahil alam nila
na professional kickboxer ito at may kakayahang dumepensa. May nagsasabi din na kaya nakaligtas si Babis ay inakala ng mga ito na patay na siya dahil nawalan ito ng malay habang nakaduct tape. Dahil dito, kumalat ang takot sa mga residente at tumawag ng atensyon sa international media ang kasong ito. Kaugnay na rin ito sa UK dahil Briton ang ama ni Caroline at Pilipina naman ang kanyang ina. Na-pressure ang gobyerno at nag-alok ng €300,000 kung sino man ang makakapagturo sa mga may sala. Mahigit 100 na tao ang nasa listahan ng mga pulis para imbestigahan, na hindi nagtagal ay bumaba na lamang sa 10. Naging mahirap lalo ito sa mga pulis dahil sobrang linis ng krimen. Wala man lang naiwan na DNA ang mga ito. Hanggang noong June 17, 2021, nagkaroon ng breakthrough ang investigasyon. Lumutang ang pinakamahahalagang bagay na magtuturo sa mga pulis sa tunay na may sala. Hindi ito isang gang, ngunit isang tao lamang, at iyon ay si Babis. 38 days matapos ang pagkamatay ni Caroline, sa kanyang memorial service, ay dumating ang mga investigador. Doon ay tahimik nilang sinabihan si Babis na kailangan itong sumama dahil may bagong lead sa kaso ni Caroline. Sumakay sila sa helicopter papuntang Athens. At dito na ay tinapat ng mga investigador tungkol sa hindi pagkakatugma-tugma ng kanyang salaysay si Babis. Kagaya ng sabi niya na dumaan sa bintana ang mga magnanakaw, na imposible dahil maliit lamang ang bintanang ito. Walang narinig na ingay ang mga kapitbahay nila maliban sa iyak lamang ng asong si Roxy. Salungat sa salaysay niya, nasigawan at pagiging marahas ng mga magnanakaw. Wala ring anumang nakuhaan ang CCTV sa mga kalapit nilang bahay na gang, maliban sa isang sasakyan at motorsiklo lamang. Sinabi ni Babis na kinuha ng mga magnanakaw ang memory card ng CCTV nila sa bahay. Pero lumalabas na 1:20 AM pa lamang bago dumating ang mga ito, ay tumigil na sa pag-record ang kamera. Taliwas sa sinasabi niyang around 4:30 AM nangyari ang krimen. Nakita din sa fitness app ni Bobby sa kanyang cellphone ang pagpapabalik-balik niya sa bahay noong mga panahong dapat ay nakatali siya. Ang smartwatch naman na suot ni Caroline ay nag-record na ito ay mahimbing na natutulog ng 3:58 AM. At 4:05 AM naman nang ito ay nagkaroon ng extreme mental at physical stress, hanggang sa tumigil ang paghinga nito ng 4:11 AM. Sa diary ni Caroline, nakasulat ang kagustuhan niyang matagal nang hiwalayan si Babis at mga ilang detalye sa maraming pag-aaway nila. Napag-alaman din na noong gabi ng krimen, nag-book si Caroline para sa kanilang dalawa ni Lydia ng hotel. Nagpadala din ng text message si Caroline noong gabi na iyon sa isang kaibigan na nagsasabing hihiwalayan na niya si Babis. Laman din ng kanilang mga cellphone ang palitan nilang mag-asawa ng away. Ilang oras bago mamatay si Caroline. Mga messages na nagpapatunay kung gaano nakalala ang pagiging toxic ng kanilang relasyon. Umabot ng 8 oras bago bumigay si Babis at umamin na siya ang may gawa nito kay Caroline. Ngunit sinabi niya na agresibo ito kaya nagawa niya ang krimen para protektahan siya at ang kanyang anak na si Lydia. Bagay na hindi pinaniwalaan ng mga pulis at ng mga tao dahil alam nila kung gaano kabuting ina si Caroline. Sinabi din niya na naisip niyang itapon ang bangkay ni Caroline pero alam niyang magiging mahirap iyon. Kaya gumawa na lamang siya ng kwento at para maging katotohanan ay pinatay rin niya ang aso nilang si Roxy na lalabas na pinatay ng mga magnanakaw. Noong May 16, 2022 ay sinampahan si Babis Anagnostopoulos ng premeditated murder, false report, at false testimony
na may parusang habang buhay na pagkakakulong at 10 years naman para sa animal abuse. Ang custody naman ng anak na si Lydia ay napunta sa ama't ina ni Caroline, na ngayon ay naninirahan sa Pilipinas kasama ang kanyang mga pinsan. Ayon sa ama ni Caroline, gusto nilang malayo si Lydia sa lugar ng krimen. Nagdesisyon na rin silang ipagbili ang bahay sa Alonisos sa paniniwalang ito ang makakabuti sa kanilang pamilya. Sa ngayon ay patuloy na umaapela ang kampo ni Babis para mapababa ang kanyang parusa. Tunay ngang marami sa atin ang nangangarap makatagpo ng taong tunay na magmamahal at iintindi sa atin. Sa kaso ni Caroline, siya ay nilinlang at binigo ng lalaking minahal niya. At siya pa ngang naging dahilan ng katapusan ng kanyang buhay. Ito ang aking unang video. Salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na upload. Hanggang sa susunod na kwento ng Tagalog True Crime.